sa psychiatrist si Horn dahil sa sinasabi nitong put the little girl to sleep plan. Pero sa isang text message, iginiit ni Horn na hindi gawa-gawa lang ang death threat sa dating Pangulo at game din daw siyang magpatingin sa isang psychiatrist basta sabay daw sila ni Secretary Abad. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mahigit 400 naninirahan sa FD Harrison sa Luzon na Pasay ang magpapasko ng walang tirahan. Nasunugan sila kagabi. 2 beses pa nga sumiklab ang apoy. Si Haji Reta, naka-Alerto 24. Ang akala naming tapos ng sunog sa residential area sa FB Harrison Street, Pasay City, pasado alas 7 kagabi, panimula pala ng panibagong sunog. Bigla kasing nagliyab ang bubungang bahagi nito ng isang bahay. Sumunod pa ang mga pagsabog. Hudyat na pala ito ng mas malaki pang sunog. Kaya ang mga tao, pati mga bumbero, hindi na magkamayaw sa kumakalat at lumalaking apoy. O yan kami kasalanan, tumalon. Yun yung sinasabi ko, dito pa lang, dito pa lang. Pag yan pumano, yung mara, diretso yan, diretso na sa atin. Gatayang gagawa, nandiyan na yan. Dagdag pahirap pa sa mga bumbero ang makiputadaan papasok sa mga nasusunog na bahay. Kaya maging mga residente, tulong-tulong na rin sa paghila ng hose ng bumbero para mapulang apoy. Medyo dikit-dikit at light materials ang content ng type of occupancy din. Si Aling Liliino ng mga apoy ligtas bago raw ang mga gamit nila. Di nagpanik po kami, nilabas po namin yung mga bata. Kahit na yung saka sumunod yung mga bag. Ayun sa mga borders namin. Yan, lumabas na rin po sila. Sa pagmamadali namang makalabas ng bahay, napilayan ang palang nolang ito ng malaglag sa hagdan ng kanyang bahay. Nalaglag ko sa hagdanan kaya hindi na ako namaga ngayon pa ako. Isang lalaki naman ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng second-degree burn nang tumulong sa kapitbahay na apulahin ng apoy. Ang ilang pamilya mas piniling manatili sa gilid ng kalsada. Pero ilan sa kanila, sa Gutamco Elementary School nagpalipas ng magdamag. Wala po kaming nasave na gamit. Importante sa akin na save ko yung buhay ng mga anak ko. Yun na importante sa akin. Kahit Paskong Pasko, basta kasama ko po silang lahat. Pamilya ko, asawa ko. Ikala ko nga maano ako dahil hindi ang makakita sa nilalakaran ko. Hiwalay ko sa mga anak ko kasi tumakbo na lang ako. Wala akong dala. Ayun na nga po, salamat na lang na hindi ako nasunog dahil mahina ang lakad ko dahil wala akong salamin ko nawala, hindi ko nakuha. Kasalukuyan pang inaalam ng motoridad ang tunay na dahilan ng sunog. Umabot daw sa mahigit 1.5 billion pesos ang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Haji Rieta ng Alerto 24. Nakakuha ang GMA News ng kopya ng ilang litrato na kuha matapos barilin ang aktor na si Ramjen Revilla at kasintahang si Janelle Manahan. Inaasahang makakatulong ito sa investigasyon. Si Janelle, hiniling naman ngayon na maisailalim siya sa Witness Protection Program. Nakatutok si Steve Dailisan. Bit-bit ni Atty. Restituto Mendoza ang application letter ni Janelle Manahan sa Department of Justice para agad siyang maisailalim sa Witness Protection Program. Wala man daw direktang banta sa buhay ni Janelle pero ayaw nilang pakasiguro. She is still in fear for her life because one of the suspects and who is alias Brian is still at large. Sa ngayon, nananatili raw si Janelle sa isang safe house. Patuloy din daw ang pagbuti ng kondisyon nito. Bukas sa harap sa piskalya si Janelle para panumpaan ang kanyang bersyon ng mga pangyari nung siya'y mabaril at mapatay naman ang kanyang nobyong si Ramjen. Sasagutin din daw niya punto por punto ang mga detalye sa bagong salaysay ni Ramona Mara Bautista. Aalamin daw ng abogado ni Janelle ang legalidad ng salaysay ni Mara lalo't pinanumpaan lamang ito sa District Inspector sa Turkey at pinagtibay sa konsulado roon. Ang accused or suspect or respondent should appear before the fiscal. At this time, she wants to circumvent she wants to have her cake and eat it too, in short, because she wants to participate in the preliminary investigation. Well, at the same time, she's outside of the country. Nakakuha naman ng GMA News ng mga litrato at video mula sa mga barangay tanod na unang rumesponde sa crime scene. Kita pa ang dugo ang si Janelle sa kanyang ambulansya at ang agaw buhay na si Ramjen.
Inaasahang makakatulong ito sa crime scene reconstruction na may sasagawa kapag tuluyan ng gumaling si Janelle. Samantala na ibigay na ng DILG sa Task Force Ramjen ang 500,000 pisong pabuya mula kay Senador Bong Revilla Jr. Paghahati-hatian daw ito ni Ruel Puzon, Lloyd Comeda, Ronald Ancahas at 2 security guard ng BF Homes. Sina Puzon at Comeda ang mga umatras umano na hired killers na nagturo sa mga suspect pati na sa sinasabing mastermind na si Ramon Joseph. Pero hindi raw ibibigay agad-agad ng buo ang reward money sa witnesses para masigurong tetestigo sila sa korte. Steve Dolisa, Nakatutok, 24 Oras. Biglang ininspeksyon kanina ang 2 palengke sa lungsod ng Quezon. Partikular na sinitang pagbebenta ron ng mga imported na karne gayong dapat ay frozen na mga yon. Kasi kung hindi frozen nga, ay posibleng magkaroon daw ng bakterya. Nakatutok si Jay Tabalne. Ito ang mga imported na karne na kabilang sa mga kinikwestiyon ni Agang Party List Representative Angelo Palmones nang mag-inspeksyon siya sa Mega Q-Mart at Commonwealth Market sa Quezon City. Ayon kay Palmones, sa ilalim ng Administrative Order No. 22 ng Department of Agriculture, dapat refrigerated van ang nagde-deliver ng mga imported meat at nakalagay sa mga freezer kapag nasa tindahan na, di tulad ng mga nasa palengke na nakalabag sa sahig. Kaya ipinagtaka niya ang meat certificate na inisyu sa mga tindera ng National Meat Inspection Service o NMIS. Bakit ang validity ng certification galing sa NMIS is good for 1 week? Samantalang yung sa locally slaughtered, daily dapat yung examination. Delikado raw ang mga imported meat na hindi frozen dahil posible raw itong magkaroon ng bakteryang salmonella na maaaring maging sanhi ng cholera at diarrhea kahit pa raw ito ay lutuin ng maigi. Hindi naman kinumpiska ang mga imported meat, pero papatignan daw ni Palmones kung bakit naglilipa na ito sa mga palengke. Sinubukan namin kunin ang panig ng NMIS, pero di sila sumasagot sa aming tawag at text. Jay Sabale, Nakaalerto, 24. Para naman sa mga mamimili ng pang Noche Buena, naglabas na ang Department of Trade and Industry ng tinatawag na Suggested Retail Price. Batayan po yan para raw makatiyak na walang mananamantala sa presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Wala raw pagtataas sa presyo ng Noche Buena items hanggang matapos ang taon, sabi ng manufacturers. Pero ayaw pa kasiguro ni RC Paloma. Yung plastic na na storage box, doon ko na lang ini-install para kahit paano maka-discount ka at the same time, safe naman yung pagkain. Naglabas na ang DTI ng Suggested Retail Price o SRP ng Noche Buena items. Batayan daw ito kung hanggang magkano lang dapat ang presyo. Ang 1 kilong spaghetti noodles, depende sa brand, naglalaro lang sa 65 hanggang 102 pesos. Ang 1 kilong spaghetti sauce, mabibili sa 70 hanggang 78.50. Ang 250 ml ng condensed milk, 31.90 hanggang 39 pesos. 25 pesos naman ang 250 ml ng kilalang brand ng evaporated milk. Ang 439 grams ng fruit cocktail, naglalaro sa 50.25 hanggang 50.40. Kumpara naman noong nakaraang taon, bahagyang nagmahal ang hamon de bola. Mula 313 pesos at 25 centavos hanggang 336 pesos at 75 centavos. Para hindi malamangan, hanapin ang SRP guide na nakapaskil sa mga pamilihan. Kasi mas maganda yung nakikita mo na agad. Sa pagganda na yung magkano yung babudget mo nga. It's important to budget kung ano yung bibilin. Ayon sa DTI, tuloy-tuloy ang pag-monitor nila sa mga pamilihan para masigurong nasusunod ang SRP. Lalo na kung lumampas sila sa SRP, yung ating Suggested Retail Price, pinapadala nung natin ang show cost letter yon. Kailangan nila explain kung bakit sila mas mataas kaysa sa SRP. Para naman makatipid, ayon sa samahan ng mga supermarket operator, maghanap ng promo items. Most supermarkets would have a sale center, sale area, wherein may tie up, together with the manufacturer or the distributor, meron kaming deals with them na naka-tie up, may libreng item doon. So, isa dalawang araw bago ang Pasko, ayon sa DTI, hindi raw maiiwasan ng ilang tindahan nagtataas ng presyo ng kanilang mga paninda. Kaya naman kung meron na raw budget, mas maigi raw kung mamili na paunti-unti ng mga Noche Buena items. Kung may reklamo o tanong, tumawag sa DTI Hotline 751-3330. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. At unang araw pa lang ng Disyembre, damang-dama na ang Pasko maging sa Malabon Zoo. May pa-Christmas party at mga pamaskong regalo, para sa mga hayop doon.
Narito ang pagtutok ni Marisol Abduraman. Hindi nagpahuli ang mga hayop sa Malabon Zoo. Ngayong unang araw ng Disyembre, agad silang nag-party. Unang bumati sa mga bisita ang 12 talampakan na albino Burmese python na si Cheesecake na nakasuot pa ng Santa cap. Maya-maya pa, lumabas na ang 10 taong gulang na orangutan na si Pacquiao. Simula na magkaroon ng Christmas party para sa mga hayop dito sa Malabon Zoo noong 2010, ang orangutan nasa na si Pacquiao ang nagsibing Santa Claus. At ang kanyang regalo para sa kanyang mga kapwa hayop ay pagkain. Unang niregaluhan ang mga buhayang ito. Sunod ang Arapaima. Nilantakan naman ng bear na ito ang mga papayang regalo sa kanya ni Santa Pacquiao. Let's go to the malls also, but let's also spend some time with nature this Christmas. Christmas is also for them po. In fact po, tuwang-tuwa naman ang mga estudyanteng ito at kanilang mga magulang na dumayo pa mula Pampanga. Nakikita po nila yung iba't ibang hayop at saka yung wildlife dito sa Malabon Zoo. Nag-enjoy ka ba? Opo. Hindi ka ba natakot? Tunay ngang ang Pasko ay hindi lamang para sa tao, kundi sa mga hayop na nangangailangan at nagbibigay ng pagmamahal. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, maging mapanuri at mabusisi sa inyong mga bibiling dekorasyong pamasko, naku lalo na po yung mga Christmas lights. Ang Bureau of Fire Protection na mismo nagbabala, mga substandard o mahinang klaseng Christmas lights ang madalas pagmula ng sunog tuwing Pasko. Nakatutok si Cara David. Ganito kaningning ang bahay ni Mrs. Norma Lim tuwing magpapasko. Isa ito sa mga atraksyon sa kumukuti-kutitap na Policarpio Street, Mandaluyong. Mahigit 200 metro ng Christmas lights ang kinakabit taon-taon ni Mrs. Lim. Sa unang tingin, iisipin mo, takaw sunog at power overload ang ganito karaming pailaw sa bahay. Pero ayon kay Mrs. Lim, may paraan para makaiwas sa aksidente. Metikuloso ang pagkakabit nila ng mga Christmas light, bawat isa hinihinang ng mabuti at maayos na kinakabit ng elektrisyan. Kailangan hindi yung basta kabit ng kabit. Tapos yung aksidente yun ang nakakatakot. Pati power supply ng Christmas lights sinisiguradong di mag-iinit. So yung mga Christmas lights nila, hindi lang basta-basta nakasaksak lang dun sa mga regular na saksakan. Nakasaksak siya dito sa tinatawag nilang power supply. At ang special dito, meron nito, pag hinawakan mo dito, parang may hangin na lumalabas. Kasi parang may maliit na electric fan dun sa loob para hindi mag-overheat. LED strip lights ang gamit nila. Mas mahal pero mas matipid naman sa konsumo ng kuryente at mas ligtas. Hapuin mo. Ay, parang walang init. Walang kainit-init. Wala. Kahit na magdamagan yan. Ganyan yan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mga substandard na Christmas lights ang kadalasang sanhi ng sunog tuwing Pasko. Mas mabilis kasing mag-short circuit at mag-overheat ang mga ito. Kaya dapat siguraduhin may ICC mark ang bibiling Christmas lights. Ibig sabihin nito, na-inspeksyon na ito ng DTI. Bukod dun sa box ng Christmas lights na dapat merong ICC mark, dapat tingnan nyo rin yung Christmas lights na nasa loob ng box at inspeksyonin ito. Sa unang tingin, parang akala nyo magkapareho lang itong dalawang plug na ito. Pero pag hinawakan mo itong isang ito, napakatigas niya. Hindi mo talaga magbebend o mababaluktot. Pero ito, napakadali niyang baluktutin. Ito, pag sinaksak mo sa outlet, at ito'y nagagalaw-galaw, posibleng maapektuhan ang distribution ng kuryente niya, na pwedeng magkaroon ng short circuit. Payo rin ng Bureau of Fire Protection, huwag iiwanan ang magdamagan ng Christmas lights. I-unplug ito kapag matutulog na. Kung maaari, iwasang padaanin sa carpet ang mga ilaw, madali kasing magliyab ang carpet kapag nag-init ang Christmas lights. Kung maglalagay ng Christmas lights sa labas ng bahay, siguraduhin may tatak itong for outdoor use. Huwag mag-octopus o sala-salabat na connection. At siguraduhin walang pilas o bitak-bitak ang wire ng Christmas lights. Cara David, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, kahit maulan, mainit syempre ang ating chikahan. Magkasintahang General Mercado at Luis Manzano
Iniwasan nga ba ang ex ni Jen na si Dennis Trillo sa isang event? At Senator Bong Revilla proud na proud sa world-class special effects ng pinagbibidahang Ang Panday 2. Ang detalye niyan at iba ko pang chika, maya-maya lang.